Kapag naririnig nyo ang pangalang Gregoria de Jesus, sino agad ang pumapasok sa isip nyo? Sigurado ako, si Andres Bonifacio, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang kwento niya ay higit pa sa pagiging asawa lang ng Supremo? Well, ngayon, aalamin natin kung sino ba talaga itong babaeng kilala bilang si Oryang, ang lakambini ng Katipunan. At dito mismo pumapasok yung tanong na ito na madalas nating nakakalimutan itanong. Kasi 'di ba, doon lang natin siya madalas tinitignan bilang asawa ni Bonifacio. Pero sapat na ba 'yon para sukatin ang buong pagkatao at kontribusyon niya? O baka naman may sarili siyang kwento ng tapang na napapanahon ng pakinggan natin? So para mas malinaw, tingnan natin to. Sa isang banda, ito yung alam ng karamihan. Siya ay isang lakambini, isang musa, asawa ng Supremo, isang tagasunod. Pero alam nyo, yung totoong kwento, ang layo. Siya pala ay isang espiya, tagapangalaga ng mga pinakasensitibong lihim ng revolusyon at higit sa lahat, isang mandirigma. Tara, buksan natin yung totoong kwento na yan. Okay, so unahin natin to. Kailangan nating burahin yung maling akala na si Oryang ay isa lang musa o inspirasyon. Hindi po, siya ay isa sa mga pundasyon mismo ng Katipunan. Hindi siya palamuti, kundi haligi. Kasi, isipin nyo, simula pa lang, hindi siya ordinaryong miyembro. Napaka-estratehiko ng papel niya. Sa totoo lang, ang buhay at kamatayan ng buong Katipunan madalas nakasalalay sa kanya, sa bilis ng pag-iisip niya at sa grabe niyang tapang. At yang tapang na yan, dyan talaga nasubok sa isa sa mga pinakadelikado at pinakamahalagang trabaho sa buong revolusyon, ang pagiging tagapangalaga ng mga lihim. Alam nyo, hindi ito basta-bastang titulo lang, tagapangalaga. Ibig sabihin niyan, grabe yung tiwalang ibinigay sa kanya ng lahat. Lahat ng mahahalagang dokumento, yung mga selyo, yung mga listahan ng miyembro, lahat ng ebidensya na pwedeng magwasak sa buong himagsikan kung mahuli, nasa mga kamay niya. At eto yung sistema niya, na kailangan napakabilis at kalmado. Kapag may tip na may paparating na raid ng mga Espanyol, siya yung unang linya ng depensa. Ang armas niya, hindi baril, kundi yung talas ng isip niya para itago lahat at yung tapang niyang harapin yung mga gwardiya sibil na parang walang nangyayari. Grabe yung pressure, di ba? Pero hindi dyan nagtapos yung kwento niya. Hindi siya nanatili sa siyudad para lang magtago ng mga dokumento. Nung sumiklab na talaga yung digmaan, yung laban niya, lumipat na. Mula sa pagiging espiya, naging sundalo na siya sa gitna ng kagubatan. Ito yung isa pang side niya na hindi alam ng marami. Hindi siya naiwan sa bahay. Sumama siya mismo sa laban, doon sa kabundukan. At dito, yung pagiging tagapangalaga ng lihim, naging pagiging ganap na mandirigma. Kasama siya sa lahat ng hirap at panganib. At yung hirap, hindi biro ha? Hindi ito gawa-gawang kwento. Siya mismo ang nagsulat tungkol sa mga karanasan niya. Yung pagtutulog sa lupa, yung ilang araw na walang kain, yung umiinom na lang sila ng tubig mula sa baging para lang mabuhay. Isipin niyo yung walang tigil na paglalakad sa putikan at gubat. Dito mo makikita kung gaano siya katibay, kung gaano katotoo yung dedikasyon niya. At ito, para sa akin, ang pinakamahalagang punto. Hindi niya to ginawa para lang sa asawa niya, para kay Andres. Ginawa niya to dahil sa sarili niyang pagmamahal sa bayan, dahil sa sarili niyang pangarap na lumaya ang Pilipinas. So, ngayon, dadako tayo sa siguro pinakamadilim at pinakamasakit na parte ng buhay niya. Isang pagsubong kung saan yung kalaban, hindi ng mga Espanyol, kundi yung mga kasamahan mismo na pinagkatiwalaan nila. Nakakalungkot isipin, pero tingnan nyo kung gaano kabilis nangyari ang lahat. Nagsimula sa rivalry sa Cavite. Tapos, biglang dinakip si Bonifacio ng mga dati niyang alyado. At ilang linggo lang, nangyari na yung trahedya sa Maragondon. Yung pinakamatinding pagsubok na hinarap ni Oryang galing pala sa kapwa Pilipino. Pero sa kabila ng lahat ng yon, yung sakit, yung pagtataksil, yung pagkawala ng lahat, hindi siya sumuko. Hindi siya nagapi. Itinuloy niya ang buhay niya ng may dangal. Dala-dala pa rin yung mga prinsipyo ng revolusyon na sinimulan nila. So pagkatapos ng lahat ng yan, ano nga ba talaga ang pamana ni Oryang? Panahon na siguro para kilalanin natin siya bilang isang bayani na may sariling liwanag na hindi nakatago sa anino ng kahit sino. Kaya't kung titingnan natin ulit, ito ang tunay na Oryang. Isang bihasang espiya, isang matibay na mandirigma sa gubat, isang simbolo ng tahimik pero hindi matitinag na lakas,
At higit sa lahat, isa sa mga pundasyon, isa sa mga leader ng himagsikan. Hindi lang asawa ni Bonifacio. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Pagkapapos ng lahat ng narinig natin, masasabi pa ba nating asawa lang siya? O isa siyang tunay na general ng ating kalayaan? Karapat-dapat ba siyang manatili sa anino ng Supremo o panahon na para bigyan siya ng sarili niyang pwesto sa kasaysayan? Kayo na ang humusga. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.